morning po sa atin lahat. Welcome po sa True Vine City Harvest Church, Bahay Pagsamba. We just want to acknowledge the presence of God, acknowledge you guys sa ating sama-samang pananambahan sa ating Panginoong Diyos. So, I just want to encourage you na isend nyo po sa inyong family, sa inyong friends, even sa inyong neighbors, sa inyong co-workers, classmates, or whoever they are. Send nyo po yung link, yung video link po natin para marami po yung makarinig, marami po yung makakilala sa ating Panginoong Diyos. Tumanggap sa Kanya bilang personal na Panginoon at sariling tagapagligtas. So samahan niyo po kami. Sama-sama po tayong magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo po. Maraming salamat, Lord God, sa privilege, O God, na magpuri at magpasalamat po kami sa iyong pangalan. Maraming salamat, Lord God, sa paglilid niyo po sa amin, Holy Spirit. Patuloy niyo po kami pangunahan, gabayan, i-direct, Lord God, ang aming mga path. And salamat na sa aming pagpurit, pagpapasalamat sa iyo, ikaw lamang, Lord God, ang may taas sa lugar na ito. Sa aming mga buhay, sa aming ministry, Lord God. Maraming salamat na yung biyaya at pag-ibig mo, Lord God, ay patuloy na dumaloy sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen. Sabi nga, let us acknowledge, let us welcome the presence of God in our midst. So let us sing this song. Holy Spirit. There's nothing worth more that would ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere.
glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come flood these places in the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. We overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence. Come on, church, sing it again. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Jesus. We will worship the King of Kings and the Lord of Lords, for He is worthy to be praised. He is worthy to be praised, and in life that nothing can separate us from the love of the Lord. No death, no life of this world can separate us. Hallelujah, Lord God. You are great, oh God. You are great, oh God. Give me eyes to see more of who you are. For what I behold, still my anxious heart. Take what I have known and break it all apart. For you, my God, are greater still. And no sky contains, no tower restrains, all you are. The greatest of our God. I spend my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatest of our God. Give me grace. Give me grace to see beyond this moment. To believe that there is nothing left to fear. And that you alone are high above it all. You, my God, are greater still. And no sky contains, no tower restrains, all you are. The greatest of our God. I spend my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatest of our God. And no sky
contains no doubt restrains all you are. The greatness of our God. I spend my life to know that I'm far from close to all you are. The greatness of our God. And there is nothing that could ever separate us. And there is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death. Of this I am convinced to you, my God. Greatest is and there is nothing that could ever separate us. And there is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death. Of this I am convinced to you, my God. Greatest is, and no words can say, oh song convey all you are. The greatness of our God. I spend my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God. And no sky contains, no doubt restrains all you are. The greatness of our God. I spend my life to know, and I'm far from close to all you are. The greatness of our God. There is nothing that could ever separate Nothing and no us. one can separate us And from there is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death. Of this I am convinced to you, my God. A greater still. There is nothing, and there is nothing that could ever separate us. And there is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death. Of this I am convinced to you, my God. Greatest thing. And there is nothing that could ever separate us. There is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death. Of this I am convinced to you, my God. Greatest thing. There is nothing that could ever separate us. And there is nothing that could ever separate us from your love. No life, no death. Of this I am convinced to you, my God. And greater still to you, my God. To you, my God. And greater still to you, my God. To you, my God. And greater still. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. There is nothing, oh God, that could separate us from your love, God. No death nor life, in sickness or in health, can separate us from your love, God. Hallelujah, Lord Jesus. You are our groom and we are your bride. Your church is your bride, O God. And help us to present ourselves, O God, pure and holy unto your sight, O God. Thank you, Lord Jesus. You are great, mighty, and powerful, O God. Hallelujah, Jesus. Praise God. Magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan sa atin mga buhay. At salamat din sa mga papuri, pagluhalhati at pagsamba sa ating Diyos. At tumungo muna tayo sa pananalangin bago tayo mag-welcome ng ating mga kapatiran na kasama nating sumasamba sa Panginoon sa umagang ito. Come on, let us pray. Father God, in the name of Jesus, we thank you for this day. We thank you for this opportunity that you have given us, Lord God, that we can worship you in spirit and in truth. And we thank you, Lord God, for everyone who are watching this live stream, oh God, all over the places, all over the world, Panginoon, that they are watching. Lord, we thank you for your presence. And we pray that you will continue to touch each and every one of us. And we ask your holy fire to be poured out upon us, O Lord God, so that we can continue to be on fire, O God, in obeying you, Lord Jesus, and doing the things that you wanted us to do, the tasks that you wanted us to do, O God, before you come, O Lord. Father, we thank you for your precious Holy Spirit who will be our great teacher, who will teach us all things, O Lord God, all truth, O Lord God, so that we cannot be deceived by any false teaching, O Lord God. We thank you, Lord God, and giving you all the glory and the honor and the praises in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat at binabati ko po kayo dyan ng mga magsimula po tayo sa Bulacan at dito sa Pampanga, dyan sa Pangasinan, dyan sa Baguio. Magandang umaga sa inyong lahat at dito sa Angono at iba pang parte ng Pilipinas na kasama namin ngayon sa umagang ito sa live stream na ito. Binabati rin natin ang mga taga Macau, ganun din ang mga taga Hong Kong, ganun din ang mga taga US, Canada at saka po Australia who are watching with us right now. And to those who are watching us in Dubai, in Qatar, and other parts of the Middle East, welcome po. Magandang umaga sa ating lahat at sama-sama po nating purihin, sambahin at pag-aralan ang mga salita po ng ating Panginoon. So today's message and for this whole month message na ating pong tatalakayin is about the end time. Okay, so baka kung hindi po natin matapos for the whole, sabagay napakahaba po ito, no, na pag-aaral, at ang layunin po natin ay upang hindi lamang malaman ang mga katotohanan patungkol sa mga huling panahon o muling pagparito ng Panginoong Hesukristo, kundi upang ating pong maihanda ang ating mga sarili ng tama na hindi lang po tayo naghihintay, kundi tayo po ay madatnan niyang ginagawa ang ipinapagawa niya sa bawat isa sa atin. Remember that we are here for a purpose and we must do that purpose as long as we wait upon the Lord on His second coming. And malalaman din po natin ang maraming mga katotohanan upang magpatibay sa bawat isa po sa atin. Now let's begin in our message. So, what if the end is near? So, paano nga ba kung ang katapusan ng mundo ay talagang malapit na? Okay, so marami pong reactions and mga comment dito po sa pagdating dito sa the end is near. Sa mga binata, sabi nila, binata at dalaga,
wag muna sana kasi wala pa kaming asawa. Sa mga walang anak, wag muna kasi wala pa kaming anak. And on and on. Different comments and different responses na madidinig po natin. But nobody knows when that time will come, and hindi po natin talaga masabi yan. At sabi nga po ng ating pag-aaralan at higit sa lahat ng Biblia, no one knows except the Father. Okay. So linawin din po natin yan dahil ano ba itong the end is near na ito. Okay. So let's continue. So in Matthew chapter 24 verse 3, what sign will signal your return and the end of the world? So this is the question na tinanong ng mga alagad sa ating Panginoong Kristo. These words are on the last part of verse 3. Ano ho? So what sign will signal your return and the end of the world? So ang mga alagad po noong pa man, nandito pa ang Panginoong Kristo, ay tinatanong na po kung kailan ba ang kanyang muling pagbabalik. So hindi pa man siya umaalis, ay tinatanong na kung kailan siya babalik. Okay, so tingnan po natin patuloy. And in verse 6, and you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately. So, from verse 3 ay may mga sinabi ng Panginoon, and in verse 6, ito po ang sabi niya, no? So, makakadinig kayo ng mga digmaan at ng banta ng mga digmaan, pero huwag kayong magpanik. Okay? So, do not be afraid, do not fear, okay? Do not be troubled. So, yan po ibig sabihin ng panic, ano? So, totoo na mangyayari ang mga bagay na yan, okay? Pero hindi pa yan ang, sabi dito, immediately, hindi po mangyayari agad ang katapusan ng mundo. Okay, so but it must take place, ano? At alam naman po natin, talagang nangyayari na po, no? Matagal na nagkakaroon ng mga digmaan at ang mga tinatawag natin na ugong ng digmaan. Okay, so at ito po ay nangyayari hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, may mga lugar po talaga na mayroon pa pong labanan. Okay, bansa laban sa kapwa bansa. Na yan po ang sabi rin ng verse 7, nation will go to war against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. At tayo naman po ay aware po lahat dito, no, na nangyayari po ito, sapagkat in nowadays the news all over the world, yung real time ay nalalaman agad natin because of the technology, because of the media, internet na meron po tayo, no? So what is happening in the farthest part of the earth ay nababalitaan po natin, at dahil nga po sa technology, napapanood pa natin kung ano-ano mga nangyayari. Ano ang mga kinakailangan na at ano pa ang mga nagiging resulta sa mga lugar na mayroon po ng mga digmaan at mayroon po ng mga nakakaranas ng famine at nakakaranas nitong mga earthquakes. Okay? So marami pong mga lugar na they are not experiencing it for years, and there are places din na hindi nila na-experience talaga pa ito. But this time, because this is one of the sign na pinapakita po ng Biblia na talagang totoong mangyayari, sapagkat na ito'y naisulat na, kaya po ito nagaganap, at ito nga po ay tanda na malapit na pong dumating ang Panginoon, at bagamat hindi nga po lamang agad-agad, okay, yan po ang sabi mismo ng Panginoong Kristo, pero kailangan po mangyari yan, okay. So sa verse 8, ito po yung encouragement sa atin. But all this is only the first of the birth pains, with more to come. Okay, so we are not negative, okay? And it doesn't mean that we don't have faith, but it is from the mouth of our Lord Jesus Christ
na ang mga nangyari na at nangyayari, nasabi, kumbaga sa babae manganganak, ito po yung mga unang sakit, okay, ng paglilabor o hilab ng paglilabor. And then, ang sabi po, we must expect pa with more to come. So, ibig sabihin, padami pa ng padami yan. Kaya nga, yung mga nadidinig po nating balita, yung mga nadidinig nating istorya na nakakaranas ng mga disasters, ng mga kalamidad, ano po, like ng earthquake, like ng floods, and other things, ano, ay sabi nila, this is the first time na nangyari to sa amin. At so, it happens because it is written in the Bible. It is good news kasi mapapatunayan natin na what it is written in the Bible are true. Okay? So, napakahalaga po yan. Ano? Hindi yan hinula ng kung sino pa man, but it is written in the Bible so that people may know, okay, na ang sinabi ng Panginoong Kristo ay katotohanan. Okay? So, dito po ay, ibig sabihin, sa panahon po natin na ito, hindi po tayo pwedeng basta mabuhay na chill-chill lang o lax-lax lang ang buhay. Kung hindi, ito po, no? Sabi nga, ay more to come na mga disasters, wars, okay, and other things, okay, na mangyayari po in the future. Okay, so if the end of the world is near, so what are the signs that we need to be more aware of? So, ito po, kung talagang ang katapusan ng mundo ay malapit na, okay, ano ba ang mga tanda, okay, o mga signs na talagang kinakailangan nating makita, okay, at alamin upang tayo po ay lalo nang maging handa, okay, at hindi natatakot, hindi nagpapanik kung ito man ay mangyari. I will give you 3, okay? 3 lamang sa araw na ito, sa linggo na ito, kasi marami po, ano? At pag-uusapan natin sa mga susunod pang mga linggo, ang napakaraming mga bagay na talagang we can see in the current events, okay? Sa pagtakbo ng ating mundo, ay makikita natin na it is really happening. Not just these calamities, not just this war, but yung mga bagay na makikita natin. And number 1 na maganda makita natin sa araw na ito, sa umagang ito, ito po, the spirit of Antichrist is actively working. So ito po sinabi ng Panginoong Kristo na mayroon po mga antikristo. Pag sinabi nating Antichrist, lahat po ng nagdi-disregard, lahat ng hindi nag-acknowledge, lahat ng nagre-reject sa ating Panginoong Kristo are yung meron silang spirit of Antichrist. But there will be an Antichrist talaga po na lilitaw, okay, Antikristo, or magpapanggap na siya po talaga ang Kristo. Ngayon, may mga nagpapanggap na sila, nagkiklaim na sila po ay sila ang Kristo, okay? So, yan po ay nangyayari na sa kasalukuyan, but hindi pa po sila. Okay? At marami na po ang nag-angkin din yan noong mga nakaraang mga panahon, pero po hindi pa po sila. They have only the spirit of Antichrist. Okay? But the real Antichrist, most probably maaaring buhay na rin siya, pero hindi pa po siya nare-reveal. Okay? So yung mga nag-aangkin ay yung mga sinabi ng Panginoong Kristo na mga false teachers, false prophets. Okay? So, kaya alamin natin, sa 1 John chapter 2 verse 18, sa NLT, ang sabi po ni Apostle John, "Dear children, the last hour is here." Okay, so noong pa man, about 2,000 years ago, sinabi na po ito ni John the Beloved, "The last hour is here. You have heard that the Antichrist is coming, and already many such Antichrists have appeared. From this we know that the last hour has come." Okay. So ito po hinhighlight ko po at nilagyan ko ng guhit, okay? So una sabi po, you have heard that Antichrist is coming. Yes, he's coming, but hindi pa po siya nare-reveal, okay?
and already many such antichrist, okay, have appeared. Okay, so marami na po, marami talagang nag-claim diyan, okay? To name one si Apollo Kibuloy po. Okay, I am very bold na pagsabihin po na siya, kiniklaim niya siya ang Messiah. Okay, so dito po ay makikita natin na talagang palapit na po ng palapit. So bakit noon pa sinasabi ng the last hour is here? And from this we know that the last hour has come. Actually hindi ko po nailagay dito, pero sa aklat po ni Apostol Pedro ang sabi po doon, 1,000 years sa atin is a day to the Lord, and a day to the Lord is 1,000 years to us. Okay, so kaya kapag iisipin mo, kukompute mo, talagang yung pong 2,000 years sa atin na nagdaan dito sa mundo sa panahon ng pagkasulat ito po ni Apostle John, kung kukumpara natin ayon sa sinabi ni Apostle Pedro, naka 2 days pa lang. Okay, so but that's not our point ng pag-uusap. So ang point na gusto ko pong ituloy natin, narito po, the spirit of Antichrist is really working. Okay, so at ang kanyang trabaho is to oppose the work of God, to oppose the people of God, to oppose the children of God, to oppose what is good. Okay, so kaya nga po in Matthew chapter 24 verse 11, ito po ang Panginoong Jesucristo po, kasama ito doon sa sagot niya sa mga alagad na binasa natin kanina sa 24 verse 3 and 6. Sabi po dito, and many false prophets will appear and will deceive many people. Okay, so part po ng signs of the last days or the end of the world is many false prophets will appear and will deceive many people. They are the Antichrist. Okay, so they will really appear, at marami na po talaga, marami po ang mga nagpapanggap na mga tagapagturo, okay, ng salita po ng Diyos, but sila po ay mga bulaan, mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi niyan na mandaraya po sila ng napakaraming mga tao. And in verse 12, sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. So kaya po ngayon, kung titingnan po natin, talagang ang mundo po ay pasama ng pasama. Ang mga tao talaga ay pasama ng pasama. So makita natin yung morality talaga ay very low. Okay, yung value ng mga tao ay talagang nagiging napakababa. So ako nga lang po ay nung sa panahon na bago lang po ako lumalaki, hanggang hindi na nga ako lumaki. Okay, so ibig sabihin, nung bata po ako at ngayon na medyo matanda na kumpara ko po at nakukumpara ang ugali ng mga tao noon at ugali ng mga tao ngayon. Okay? So noon po ay talagang kakaiba ang mga asal, okay, ng mga tao. At talaga namang napakalaki po ang kaibahan, milya-milya ang kaibahan, okay? Bakit po? Because sin, ang sabi po ni Jesus, will be rampant. Talagang magiging garapal. Talagang ang kasalanan po ay hindi na lamang po tinitingnan na kasalanan, okay? Basta accepted po ng lipunan kahit kasalanan, okay lang, So kaya po dito makikita natin, and ang sabi nga, it is everywhere, wherever we go. Okay, so nagagamit po yung mga bagay na hindi dapat. Okay, so can you imagine, ito pong pandemic na ito, this is not a natural calamity. This is a man-made calamity. COVID-19, though it is not a hoax, okay, so ito po ay talagang virus, pero po this is a man-made. Can you imagine? Yan po ang nagagawa ng kasalanan, okay? So ito po ay ginamit ng mga politicians na politicize po ang COVID-19 so that they can manipulate the economy. So ang number one target po kasi nila is the economy. Why? Because there are people behind this, okay, na they want to manipulate, okay? And this spirit of Antichrist
ay gustong dalhin ang mundo doon sa sinabi sa Bible din na one world government. Okay? So that when the Antichrist appeared or be revealed, talagang yun po ang kanyang mapapangyari. Okay? So that's why the spirit of Antichrist, what he is doing right now is kumbaga sa preparing the people in many ways. At ito na nga po, So kita po ninyo, pagdating po ng before the coming of the Lord, meron po tinatawag na 7 years tribulation. And in that 7 years tribulation, after the 3.5 of peace and para pong sabihin na rin natin na prosperity, ay magkakaroon po ng 3.5 na pares po nangyayari ngayon. Hindi ka basta pwede lumabas, mayroong lockdown. Okay, you cannot just simply buy. Kailangan mo ng quarantine pass, okay? Hindi ka basta makapasok sa mga establishment, lalo na sa mga malls, without face mask and face shield. So dito po makikita natin, So it happens because of sin. Okay? And this pandemic, kaya po pandemic, this is a worldwide talaga po na nararanasan. Okay, so ang sabi pa sa verse 13, but the one who endures to the end will be saved. So ito po yung kinakailangan natin. So we need to endure. Ibig sabihin, let us not be affected. Let us not panic. Yes, this is the fact, but the truth is, okay, ang protection ng Panginoon ay sumasa atin. So, kaya napakahalaga nito. Okay? Kasi po, sa mga huling araw na yan, okay, lalo na po sa panahon ng tribulation, sabi nga, unless na ang mga araw ay paigsiin ng Panginoon, walang lamang makaliligtas. Okay? So, kaya nga po, makikita natin na ito po yung encouragement sa atin, that we need to endure. Ngayon pa lang, okay, wag po tayong padaya sa kaaway, wag po tayong padaya sa anumang nangyayari sa ating kapaligiran, So wag tayong bibitiw sa pagtitiwala at paniniwala natin sa Panginoon kasi we are protected if we are under His wings, okay? So kaya po napakahalaga niyan, So tuloy pa po natin. Ang pangalawa po, so the Spirit of Christ is not just actively working, but makita po natin sa panahon po natin, they are promoting peace. There will be but there will be false peace. Okay, tingnan po ninyo, ngayon na-highlight ng gusto sa buong mundo ang Israel. Okay? At ang pagtulong ng Amerika at ng maraming mga bansa. Kaya po marami ang na-encourage, lalo na po ang mga kalabang bansa ng Israel sa Middle East are now having peace treaty sa Israel po, So, sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. Alam niyo po, first time in the history, last September, okay, sa marami pong nagdaang mga taon, wala pong eroplanong nakakalapag sa airport ng Saudi Arabia. But last September, I think in second week of September, an Israeli commercial flight, okay, airlines, ay nakapag-landing na po sa Saudi Arabia. So, ibig sabihin, they were given ng pahintulot. Kasi po, nung mga nakakaraang mga bago po itong peace treaty na ginagawa na ito, ay ang even in the air, tawag dito, na airspace ng mga kalabang bansa po ng Israel, except Egypt and Jordan, ang eroplano po nila hindi nakakadaan. Okay? So that is very important kasi po sa ngayon, makikita natin, alaman po ng mga balita, ang mga treaty na ginagawa ngayon
through the United Nation or United States of America, okay, na kung saan ang Bahrain at saka po ang UAE ay nag-sign with Benjamin Netanyahu, ay nag-sign sila ng peace treaty doon po sa White House just last month lang din po, ano. And others are looking for same thing, ano po, na talagang makipag tawag dito, payapaan po sila sa Israel. Bakit po napakahalaga ito? Kasi po ito po ay signal na pagpapakita sa buong mundo na they are promoting peace. Okay? So katulad po ng spirit of Antichrist, siya po ay magbabalat kayo, ano ho, na bagamat talaga pong marami siyang sinugo ng mga bulaang propeta at bulaang tagapagturo at bulaang katuruan, ito po at the same time, he will work with the people or leaders to have peace treaty with Israel. Kasi po bahagi ito ng signs na kailangan makita po natin. And for me, this is a false peace that is being promoted. Okay? Kasi nga po, si Jesus Mission sabi niya, peace and safety, destruction will come on them suddenly. Okay, so ito po makikita natin na bagamat ito po ay mangyayari pa lang sa mga darating na panahon, but this is what I want you to see as a sign, okay? So, ngayon po nakatingin ang mata natin sa Israel, okay? So, thank God for the peace that they have right now. Thank God for the safety that they have right now, okay? Sa people of God, sa Israel. Okay, and then in 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, for you know quite well that the day of the Lord's return will come unexpectedly, like a thief in the night. Okay, so ang pagdating daw po ng Panginoon is unexpectedly, like a thief in the night. Okay, so pero po ano pa ang sabi dito ni Apostle Pablo sa 1 Thessalonians, sa mga taga-Thessalonian? But you aren't in dark about these things, dear brothers and sisters, and you won't be surprised when the day of the Lord comes like a thief. So sa atin daw po na mga anak ng Diyos, it is not a surprise. Okay, yung pagdating ng Panginoon tulad sa magnanakaw. Okay, bakit? Kasi nga tayo po ay mga wala sa kadiliman. Tuloy pa natin sa verse 4, but you brothers are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. So kaya nga hindi dapat ma-surprise tayo. Okay? Sa pagdating na ito ng Panginoon. Ibig sabihin, sa atin, ang pagdating ng Panginoon is good news. Ang pagdating ng Panginoon is a fulfillment of His word. Ang pagdating ng Panginoon is tayo ay sasapiling niya magpakailanman. Siya po ang nagsabi, let not your heart be troubled. John 14:1. In my Father's house are many mansions. At ang sabi nga po niya doon, kung saan siya naroon, nais niya, kanyang mga alagad ay dumuon din. Kaya nga sa verse 6, ang sabi niya, ay ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga napaka-importante po nito, no? Kasi when these things happen, okay, so we will be with the Lord forever. And in verse 5, you are all sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So yan po ang maliwanag. If you are a true disciples, or if you really receive Jesus as your Lord in your life, you are sons of light, you are sons of the day, and you did not belong to the night or to the darkness. Okay, so yan po ang ibig sabihin nito, no? So ibig sabihin, it will not be a surprise to you because you are sons of light. Meaning to say, you will know but by the time it happens. Okay. Kaya nga, verse 6, so then let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. So yan po ang kailangan natin. So ito po, kailangan ang ating attitude, kailangan na ang ating
karakter ay patuloy na mahubog. Ano po ito? We need to be self-controlled. In this time, sa mga panahon na ito na talagang iba-iba po ang nangyayari, yung mga signs na talagang it will really affects us, okay? So like for example, this pandemic, we are affected by this pandemic, okay? So but sabi nga ay be self-controlled, okay? So bakit po? For those who sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be self-controlled. Ano pa po? Putting on faith and love as a breastplate and the hope of salvation as a helmet. So ito daw po ang kailangan natin gawin. Since we belong to the day, kailangan tayong maging self-controlled. Kailangan natin yung pananampalataya na yan. Kailangan po natin yung pagmamahal o pag-ibig na maging breastplate natin. No? Okay, so yan po yung kumbaga sa baluti natin, yun yung nakakabit sa dibdib natin. And the hope of salvation as a helmet. So kaya po, kapag alam mo na ikaw ay ligtas, you will not be deceived. Kapag alam mo na ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon mo, you will not be deceived. Because you know, in your mind and in your heart, okay, that you belong to the light, that you belong to the Lord Jesus Christ. And you are in His hand. Okay? So kaya po napakahalaga nito. So in this time, okay, na mayroon pong umiiral na false peace, okay, at pinapairal na false peace ang spirit of Antichrist, kailangan po ito yung gawin natin. We need to be self-controlled. We need to put faith. We need to make the love as our breastplate and our hope. Okay? Yung salvation natin. Okay? So as helmet. Verse 9, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. So ito mismo, Panginoon mismo sabi, through Apostle Paul sabi niya, for God did not appoint us to suffer wrath. So hindi tayo inilaan ng Diyos na mag-suffer o makaranas ng sumpa, okay? O ng galit ng Diyos, okay? So tayo na mga kumilala, tumanggap bilang Panginoon kay Jesucristo, okay? So God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. So during this time na talagang there will be great troubles, suffering and hardship and all, like a woman in pain o in labor, ay talagang meron po tayong kaligtasan na nagbumula sa ating Diyos. Okay. Number 3, bagamat ito po, ito yung isa pa that we need to be aware. Okay, so the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. Yan po ay mababasa natin in verse 14 ng Matthew 24. Sa New International Version, ganito po ang sabi, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Alam niyo po, may mga nagsasabi, come on, let us preach, maging masipag tayo, maging sa pangangaral ng Ebanghelyo para madinig na ng lahat ng tao ang sa buong mundo ang mabuting balita. At ito nga po ngayon sa pangyayari na ito ng pandemic ay talagang nagagamit po itong technology, itong internet, okay, to let the people hear the gospel of the kingdom, kasi nga po nagagamit natin yung platform na ito, ang internet, na dati-rati kami po ng mga pastor, kung saan lang kongregasyon kami nagpipreach, if it is not recorded and ilagay po natin sa YouTube, okay, ang ano na ito, hanggang doon lang kami sa lugar na kung saan kami nangangaral. But now, people are hearing us. Like for example po ngayon, may nakikinig po sa Dubai, sa Qatar, sa Canada, sa Australia. Okay. So, meaning to say, we can go beyond, okay, our physical place, okay.
napaparating po ang ebanghelyo. And because this is recorded also, marami pa po ang pwedeng makapanood nito, and maybe they can watch it in other parts of the world. Okay, so actually we invited also some people from UK, okay, to watch this live stream. So ngayon po, ibig sabihin, the preaching of the gospel is not limited anymore. Okay, so marami pong nangangaral ngayon Sunday from the Philippines and other parts of the world. Kaya po ang pangangaral na ito ng Gospel of the Kingdom ay talagang magiging patotoo sa buong mundo at sa mga bansa. And then, ang sabi, and then the end will come. But I would like to clarify something here. Okay. Okay, so sabi po dito, before I go to 1 Thessalonians chapter 4 verse 1, nais ko pong makita ninyo dito, if the end will come here is the second coming of the Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, there are some events, okay, na kailangan muna pong mangyari, okay, bago po itong second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya po, ang pangangaral ng mabuting balita na nagagawa natin ngayon, it doesn't mean na naabot natin ang lahat ng tao dito sa mundo, darating na agad ang Panginoong Kristo. Actually, there are some important events that needs to happen bago po yung second coming ng ating Panginoong Kristo. Ano po yon? I would like to give you some, but hindi po natin ito itatalakay ngayon kasi po wala tayong panahon para ibigyan, o wala tayong oras para bigyan panahon ito. Ano po yung mga yon? Yung tinatawag nating rapture. And then yung tribulation. Okay, so whatever stand you have, patungkol po sa rapture, patungkol po sa tribulation, okay, so mangyayari muna po yan before the second coming of our Lord Jesus Christ. There are different views ang mga theologians dito at saka mga Bible scholars, at but the general is before the second coming of the Lord, kailangan munang mangyari ang tribulation or kasama po yung rapture. Okay. So, kaya ano ba yung rapture? So, just to give you a hint, ang rapture po, though it is not in the Bible, ginamit po sa Bible yung twinkling of an eye. Sa 1 Thessalonians, ano po, in a twinkling of an eye, ay ang lahat ng mga namatay na mananampalataya ni Jesus at ang mga buhay, bagamat mauna po ang namatay na bubuhay maguli, lahat po tayo ay kakatagpuin ng Panginoong Jesus doon sa alapaap. Okay, so He will not come here on earth, but all the believers ay talagang na mananatiling tapat, who will endure to the end, ay kakatagpuin ni Jesus doon sa alapaap. So that is not the second coming. That is what we call rapture. And then yung tribulation naman ay yung 3.5 years na okay lang ang mayroon pa ring mga disaster and kasama po yung mga signs na tinuro ng Panginoon, but the revelation of the Antichrist ay nandiyan na po. Okay? So and then yung 3.5 ay papakita na po ni Antichrist talaga, yung totoong Antichrist, yung kulay niya, kung sino siya, ano ho. At talagang matindi na po yung mangyayari. Ibig sabihin, yung pong difficulty, yung hardship, yung suffering, everything that will happen then, ay hindi pa po talaga na-experience sa daigdig. So that is the tribulation. Okay, but ito po, then, kaya na po, pwedeng masabi natin po na ang pagdating ng Panginoon ay mangyayari na. Okay, so but before it happens, before the rapture, before the tribulation, okay, kaya po yung iba nag-iisip nasa tribulation na yata tayo. Okay, wala pong masama. Okay, kung nasa tribulation man tayo. Okay, but ito po yung payo ni Apostol Pablo. Finally, brothers, we instructed you how to live in order to please God. So ngayon po, ang importante ngayon sa atin is how you need to live in pleasing God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord's
in the Lord Jesus to do this more and more. Ayan, yan pa po ang encouragement ni Apostle Pablo. Ibig sabihin, ang mga taga-Thessalonian po, hindi lang niya in-encourage na mabuhay sila na pinapalugod ng Panginoon, kundi sabi nga niya, in fact, ginagawa niyo na nga. Okay, but ang kailangan, hiling po ni Apostle Pablo is to do this more and more. Ibig sabihin, pagpatuloy nila na ang kanilang buhay ay magbigay kaluguran sa ating Panginoong Kristo. And in verse 7, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. Okay, so nilaktawan ko po yung ilang mga verses kasi po masyado nang mahaba. But ang tinutukoy po dito na impure is about yung pong tawag dito, infidelity, yung sexual immorality po ang tinalakay po dito ni Apostol Pablo, from verse 2 to 6, okay, na talaga pong dapat ay dapat ay magkaroon ng self-control ang bawat isa, lalo po ngayon sa mga panahon na ito, tawag dito, yung sexual impurity ay talagang rampant ngayon. Okay, so ibig sabihin, tingnan po natin, ang daming mga kabataan ngayon na nabubuntis, ang daming mga ang babata pa, 15 years old, and maybe some of them are less, ito po ay hindi nararapat. Okay, but ang sabi nga po, and this gospel of the kingdom will be preached into all the world as a testimony. Kaya po ang encouragement ni Apostle Pablo sa atin is talagang maging banal tayo. Ibig sabihin, ipakita natin sa ating buhay po na talagang tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Dito po ay in-encourage niya ang mga taga-Thessalonian to live a pure life, okay? To live a holy life. Kasi nga po, yung kasamaan ay talagang nandiyan po. So marami din po ngayon, may asawa, nabubuntis ng iba. Okay, so para bang ganun na lang po kadali, ganun na lang kasimple. But sa mga mananampalataya, okay, at sa magsisisampalataya sa Panginoon, ito po yung panawagan ni Apostol Pablo upang maging patotoo ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo na bumabago ng buhay kapag tayo ay tumanggap kay Jesus. Ang buhay natin ay mababago, ang buhay natin ay maayos, ang buhay natin ay makakapamuhay tayo ng nagbibigay lugod sa ating Panginoon. It's verse 8, therefore, he who rejects this instruction does not reject man, but God, who gives you His Holy Spirit. Kaya po, pagka binaliwala daw po itong instruction na ito ni Apostol Pablo, hindi siya o hindi ang sino mang tao ang nireject, kundi ang Diyos mismo na nagbigay sa atin ng kanyang banal na Espiritu. Kaya, if the end is near, what should we do? Ano ang kailangan natin gawin? So sa mga tatlong katotohanan na tinalakay po natin ng mga pangunahing tanda na aking ibinigay po sa inyo sa umagang ito. Okay, una, that the spirit of Antichrist is actively working. Pangalawa, okay, that there is a false peace that is going on. Okay, ibig sabihin ng false peace is pinapalitaw nila ang kapayapaan, but actually there is a hidden agenda in this peace. And then pangatlo, and this gospel of the kingdom will be preached to all the world as a testimony to the nations. So meaning to say, we are the hope of this world through Jesus Christ. Ikaw ang pag-asa ng mundong ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Ikaw ay may impact sa mundong ito if you will live as Paul instructed the Thessalonians to live by pleasing God in every day of your life. Kaya nga kapatid, sa oras na ito, I am encouraging you right now, let your life be completely surrendered and dedicated to the Lord. Despite of the calamities, despite of the suffering, despite of the things that is going on around us and around the world, let us continue to endure, let us continue to hold steadfastly on our faith through the Lord Jesus Christ, and
Salamat po sa Panginoon for the Holy Spirit who has in you and that Christ has given you so that we can not be orphan, but in this world, we can have the Holy Spirit who will guide us into all truth. And kung ikaw din right now, kapatid, you haven't received Jesus as your Lord and Savior in your heart, and you don't know what to do and how to receive Him, you can receive the Lord Jesus Christ right now, right here, wherever you are, by following this prayer of acceptance. Tatanggapin mo si Jesus na Panginoon mo at sumunod ka lang sa panalangin na ito, and the Holy Spirit will fill you, will enter into your heart and save you, and you will become a born-again believer. Come on, let us pray. Follow this prayer of acceptance. Lord Jesus, right now, I come to you believing every word, every works na ginawa mo po. That when you die on the cross and rose from the dead, and now that I believe, I know na ang ginawa mo ay sapat to save me, to cleanse me from all my sins. And right now, I receive you, I accept you as my Lord. Be the Lord of my life from this day on, because I fully surrender this life to you. In Jesus' name. Amen. Ako na lang po magpe-pray sa inyo at sa mga prayer request na meron kayo. If you are in need of healing, if you are in need of financial breakthrough, just believe. Okay, as we pray, believe that God is listening. Believe that God is ready to answer your prayer right now. What we need to do, what I can do for you right now is to agree with you with your prayer request. For the Bible says, if there are two agree in whatever they touch here on earth, it will be given to them. Kaya nga, kapatid, I want to agree with you right now. Whatever you are asking God right now, by faith that you need right now, let us agree together in prayer. Father God, in the name of Jesus, right now, to those who need healing, whatever sickness and diseases is right now, cancer man ito, whatever man ito, Panginoon, I agree with my brother, with my sister right now to receive their healing in the name of Jesus. Lord, let that blood flow, hallelujah, in the name of Jesus, from your wounds or by your wounds, I declare healing right now to everyone who needs healing in the name of Jesus. Lord, all the names of that sickness and diseases, whatever cancer it is, Lord God, all of this name will bow down before you, will kneel down before you, and they are under your authority. Hallelujah, sapagkat ikaw nagsabi, hallelujah, all authority in heaven and on earth has been given to you, Panginoon, and you have authority over everything, O Lord God, even on these sicknesses and diseases, O Lord God. And those who are in need financially in need, Panginoon, Lord, let finances, Panginoon, flow. Let that breakthrough flow, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga business. O Lord God, those who are being affected by pandemic, dahil nawalan sila ng trabaho, nawalan sila ng negosyo right now, Lord God, restore everything that was lost to them, Panginoon. Lord God, give them a new business, oh Lord God. Lord, give them a new work, oh Lord God, that can support their family, that they can support their needs, that so that they can pay all their debts, oh Lord God, in the name of Jesus. And right now, Lord God, dalangin ko rin, Panginoon, Lord Jesus, those who are talagang nanghihina, nawawalan ng pag-asa, Panginoon, those who are contemplating to commit suicide, in the name of Jesus, I rebuke, Lord God, that spirit of Antichrist. I rebuke that spirit, oh Lord God, that dictates them, oh Lord God, to do this such
such thing, Panginoon, that is not good, Panginoon, for them right now, Lord Jesus. But release, O Lord God, the joy of the Lord. Release the peace of God. I release the peace of God right now in their hearts, in their mind, O Lord God, and let them be filled with joy, O Lord God. Let their mind be enlightened and let their eyes see the hope, the future, O Lord God, of being your sons and daughters, O Lord God. Salamat po sa iyo, Panginoon. At right now, Lord God, thank you for everyone. Thank you, Lord God, that we will be able to endure whatever experience of hardship and sufferings that we have right now. And Lord, I pray in the mighty name of Jesus, Lord God, empower each and every one of us so that we can continue to do your will and so that we can please you in every day of our lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So, purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. At ngayon po ay tutungo tayo sa ating communion. This is the first Sunday of the month, rather. Okay, and sige po, kayo na mga nasa inyong tahanan o sa inyong bahay, you can get your tawag dito, tinapay o biscuit, and kung hindi po kayo prepare sa drinks na juice na grapes, so kahit tubig po pwede na. Okay, so whatever na ano po natin, ang importante po dito is the truth that is in the communion. Okay, so tayo po ay makikipag-isa sa ginawa ng Panginoong Kristo, sa kanyang mga katotohanang ginawa. Okay, at tayo po ay tutungo sa ating communion. Praise God. Sige po. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice and washes me whiter than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood. Okay, ready na po ba kayo? Nakakuha na ba kayo ng tinapay ninyo? Iba yata nagpatakbo pa sa tindahan. Okay, so get ready. Hawakan po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa kanyang mga sugat, ang sabi ng Biblia, tayo po ay nagsigaling. At ang kanyang katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo ay nagpatunay ng kanyang pagtubos sa bawat isa po sa atin. Okay, so let us claim right now, let us be one with the Lord Jesus Christ, that all the benefits ng kanyang ginawa sa kanyang katawan ay ma-receive natin sa umaga ito. Taas po natin ang tinapay. Panginoong Hesus, sa oras po na ito, kami po ay nananalig, kami po ay nagtitiwala na ang iyong ginawa ay sapat upang tanggapin namin ang lahat ng benepisyo na ito sa aming pakikipag-isa sa banal na komunyon na ito sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoong Hesus, at amin pong itong inaangkin sa pangalan mo. Isubo po natin. Taas din po natin ang inumin. Ang inumin ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo
na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, dugong makapangyarihan, dugong buhay na walang kamatayan, na kayang maglinis ng ating mga kasalanan, kayang magpaputi sa ating mga may itim na budhi, at kayang magtiyak ng ating kaligtasan. Ang dugo ni Jesus ang naging lagda sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ng bawat kikilala sa Kanya. Manalangin po tayo, Lord, sa oras po na ito. Let this drink, O Lord God, that symbolizes your blood, purify us, cleanse us, sanctify us, O Lord. Lord, salamat po. In the name of Jesus, inumin po natin. Let us pray. Lord, salamat minsan pa. Patuloy kaming nakikipag-isa sa iyo, sa iyong ginawa, upang sa aming buhay ay maging patotoo ang iyong kagandahang loob, ang iyong mabuting balita na kailangang maipangaral sa buong mundo at patuloy na maging patotoo sa mga bansa. Salamat po sa iyo, Diyos, sa iyong biyaya, upang kami sa umagang ito ay makapagpatuloy na mabuhay na binibigyang kaluguran ng iyong pangalan. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. At tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob sa Panginoon. And ito po yung ating GCash account. And sa mga susunod pong panahon na is naming encourage kayo na naging matapat sa inyong pagkakaloob at pagbabalik ng ikapu sa Panginoon to testify, okay, sa ating pong live streaming every Sunday para po higit na marami ang ma-encourage, okay? So salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya. Let us continue to return our tithes to the Lord and give our love offering. Okay. So this is our GCash account, 0942-763-3599. Praise God. Hallelujah.